Maingay ang sala sa bahay ng pamilya ni Ravenna. Puno ng halakhakan at usapan na para bang pinapaliit ang espasyo na mayroon doon. Dumagsa na naman ang mga kamag-anak, mga tita nila ni Serena, mga tito na may hawak na bote ng beer at mga pinsang nagtatakbuhan. Amoy spaghetti at pritong manok ang bumabalot sa paligid. At sa gitna ng lahat ay si Serena na kakambal ni Ravenna. "Serena, halika dito. Ipakita mo sa kanila ang medals mo." Malugod na sabi ng mama nila at puno ng pagmamalaki ang tinig. Mahiyain ang ngiti ni Serena habang hawak ang makikintab na medalya mula sa dance recital nito sa school. Pumapalakpak ang mga tita nila at sabay-sabay na papuri. "Ang galing namang bata. Mana talaga sa mama." Nasa dulo ng sofa si Ravenna. Hawak din ang sarili niyang medalya. Gold medal yon mula sa District Science Quiz Bee na nakasiksik sa likod niya. Agad siyang umuwi kanina, sabik na ipakita yon. Pero ngayong nakikita niyang kumikislap si Serena sa spotlight, nagdududa siya kung may halaga pa ba ang sa kanya. "Ano namang nakuha mo, Ravenna?" Tanong ng isang tito niya at saglit na tumingin sa kanya. Bago pa man siya makapagsalita, tumawa ng magaan ang mama niya. Si Ravenna, palaging nasa libro. Pero matigas ang ulo, ang hirap utusan. Mabuti pa si Serena, kahit simpleng achievements, masunurin at magalang. Matalino na, marami pang talents." Humalakhak ang mga kamag-anak nila. Napilitang tumawa si Ravenna habang tinatago ang kurot sa dibdib. Bahagya niyang iniangat ang medalya, pero walang tumingin. Isang tita ang yumuko at inabot kay Serena ang maliit na pink na kahon. "Para sa'yo, sweetheart. Reward for being such a good girl." Lalong kumislap ang mga mata ni Serena. "Wow! Thank you po!" Binuksan ng kakambal niya yon at tumambad ang hair clip na may maliit na perlas. Napatingin si Ravenna sa kanyang kandungan na walang laman. Bumaon ang mga kuko niya sa laylayan ng palda. Wala man lang siyang natanggap. May achievements din naman siyang nakuha. "Ang ganda mo lalo dyan, Serena!" Wika ng isa pang kamag-anak habang kinakabit ni Serena ang clip sa buhok. Nanuyo ang lalamunan ni Ravenna, pero pinilit niyang umiti. "Bagay sa'yo, Serena." "Talaga?" Kumislap ang mga mata ng kanyang kakambal. "Kaya nga ang ganda-ganda ng mga bigay nila. Anong natanggap mo, Ravenna?" Wala." Sagot niya at umalis na lang sa kumpulan na yon. Pagsapit ng gabi, wala na ang mga bisita. Nakaupo si Ravenna sa hagdan ng maliit nilang veranda. Malakas ang huni ng mga kuliglig, sumasabay sa kantahan mula sa karaoke nila. Ipinaikot-ikot niyang medalya na parang gusto niya nalang itapon. "Ravenna!" Tawag ni Serena mula sa likod. Lumapit ito, suot pa rin ang pearl hair clip at umupo sa tabi niya. "Bakit? Bakit hindi mo pinakita ang medal mo? Ang galing mo kaya?" Tunay ang paghanga sa tinig ni Serena. Nagkibit balikat si Ravenna. "Wala silang pakialam sa mga quiz bee. Mas gusto nilang sumasayaw ka at nakangiti. Kasi totoo naman na bukod sa matalino ka, marami kang talent." "Hindi totoo yan." Nakakunot ang noo ni Serena. "Ako, may pakialam ako. Proud na proud ako sa iyo, kambal ko." Bahagyang ngumiti si Ravenna. "Ikaw lang naman yata ang proud sa akin." Gustong-gusto nang ilabas ni Ravenna ang bigat ng nararamdaman. Kung paanong pakiramdam niya'y invisible siya sa sariling bahay na napapansin lang kapag napapagalitan. Pero paano niya sasabihin yon kung bata pa rin si Serena at hindi pa maiintindihan? Lumilinaw ang pattern ng pagtrato sa kanila habang lumalaki sila. Sa bawat pagtitipon, puri kay Serena, pagwawasto para kay Ravenna. Nang siya ang magkaroon ng boyfriend, mabubuntis raw siya ng maaga. Kapag si Serena, inspiration lang dahil may disiplina naman. Natawa na lang siya nang marinig iyon. May disiplina naman si Ravenna. Wala lang talagang tiwala ang mga ito. Talagang duda lang ang mga magulang niya sa boyfriend niyang medyo maangas pero mature namang mag-isip. Kay Serena kasi, matalino rin, mabait at kilala ng mga magulang nila. Para sa kanya, boring ang ganoong lalaki. Ayaw niya lang na pinipilit sa kanya ang mga tipo ni Serena.
maliwanag pa sa sikat ng araw na magkaiba sila ng taste pagdating sa lalaki. Serena ang blooming, dalaga na talaga, bulalas ng tita nila. Samantalang kay Ravenna, ay nako, mukha ka pa ring suplada. Balita ko may boyfriend ka at hindi sumusunod sa parents mo. Makinig ka, para rin naman sa'yo ang sinasabi nila. Kahit pa mag-uwi siya ng certificate o manguna sa exam, mabilis yung nalilimutan. Kaunting mali, kaunting ayaw lang ng mga ito sa ginagawa niya, nakalimutan na ang magagandang nagawa ni Ravenna. Isang hapon, dumating ang papa nila mula sa trabaho at may dalang merienda para sa kanilang magkakapatid. Nagunahan ang mga kapatid niya at si Ravenna. Samantalang si Serena, inabot lang dito ang drink na mas mahal at mas masarap. Para sa'yo, anak. Pwede, akin na lang po yan, Papa. Gusto ko po yan. Saad ni Ravenna. Umiling naman ang papa nila. Para sa kakambal mo to. Mas favorite niya to. May mga milk tea naman dyan. Umawang ang bibig ni Serena at agad na tumayo. Sige, palit na tayo. Akin na yung milk tea, sa'yo na tong frap. Pero kinain na ng pagtatampo si Ravenna at tinalikuran na ang mga ito. Hindi na, ayoko na pala niyan. Napailing ang kanyang ama. Napakatampuhin mo. Lahat naman kayo ay meron. Naunang mag-request si Serena kaya sa kanya yan. Ikaw, Ravenna, improve your attitude. Hindi lahat ay nadadaan sa talino. Wala yung talino mo kung lalaki ka lang bastos. Hindi siya nagpahalatang apektado, pero mas masakit pa yon sa lahat ng gutom na nararamdaman niya. Isang besperas ng Pasko, buhay na buhay ang bahay sa ilaw at tawanan. Nagpapalitan ng regalo ang mga kamag-anak nila. Binuksan ni Serena ang regalo mula sa mama nila. Isang bagong bestidang dilaw na mayroong lace. Perfect for you, Serena, saad ng mama nila at proud na proud. Binuksan naman ni Ravenna ang sa kanya. Puting blouse lang na halata namang hindi niya style sa pananamit. Para sa'yo, Ravenna, sabi ng mama nila. Hindi ko alam ang gusto mo, kaya yan na lang ang binili ko. Maganda po. Mabilis na lang na wika ni Ravenna at pilit na ngumiti. Bagay sa akin. Walang nakapansin kung paano niya hinigpitan ang hawak sa tela at tinatago ang pagkadismaya. Dahil sa kanilang magkakapatid, parang siya lang ang hindi kilala ng kanyang mga magulang. Kaya habang lumalaki, mas nilalayo niya ang loob sa mga ito. Hindi niya hinahayaang makilala siya ng mga magulang niya ng mas malalim. Mukhang wala namang interes ang mga ito. Sanay na siyang magpanggap na okay lang ang lahat kahit na maraming ipinagkait sa kanya. Isang gabi, kalampag ng mga plato ang pumuno sa maliit na kusina habang ang mama nila ay nagpatong ng pagkain sa mesa. Mainit na kanin, pritong tilapia at isang kaldero ng munggo na maraming sahog. Serena, anak, salamat sa malaking pinadala mo ngayong linggo, sabi ng papa nila. Puno ng pagmamalaki ang tinig habang pinagsasali ng sabaw sa mangkok si Serena. Malaking tulong yon sa mga bayarin dito sa bahay. Ngumiti si Serena. Opo pa, wala po yon. Nakangiting tumango ang kanilang ina. Napaka-responsable mong anak. Buti ka pa, alam mong unahin ang pamilya. Tinusok-tusok ni Ravenna ang kanin sa plato niya. Nagbigay rin siya ng pera. Halos kalahati ng sahod niya. Pero walang nabanggit ni kahit ano tungkol doon. Kaya siya na lang ang nagpaalala. Pinadala ko na po yung share ko noong Biyernes. Maingat niyang sabi. Pambili ng groceries. Bahagyang tumingin ang mama nila sa kanya. Oo nga, pero kulang pa rin, Ravenna. Alam mo namang ang dami nating gastos. Saka gasino lang bang kinikita mo dyan sa trabaho mo? Uminit ang pisngi ni Ravenna. Kulang? Halos kalahati na nga ng... Pinutol niya ang sariling sasabihin. Kapag nagtaas siya ng boses, lalabas na lang siya pa ang masama. Ibinaba ng papa nila ang kutsara. Hindi namin sinasabing wala kang ambag, pero tingnan mo si Serena. Kahit mas maliit ang sahod niya dati ay sinikap niya. Kaya ngayon, tingnan mo, promoted agad. Yumuko si Ravenna, isinubo ang kanin kahit wala na siyang gana. Kahit mainit pang munggo, kahit mapaso ang dila niya, isinubo niya yon. Gusto niya ang sakit na yon kaysa sa sakit na dulot ng mga magulang niya. Halatang naiilang sa topic si Serena at sinubukan na naman siyang depensahan.
Si Ravenna, Papa, nagsusumikap din naman po. Kahit maliit lang ang sahod niya, malaking tulong pa rin po yun. Napailing naman ang mama nila. Oo na. Pero iba pa rin ang consistent at mas malaki ang naibibigay. Makalipas ang hapunan, nakaupo si Ravenna sa maliit na desk ng silid niya. Nakatitig sa payslip, halos wala nang natira sa sarili niya pagkatapos bayaran ang mga bayarin at ibigay ang kalahati sa pamilya. Ravenna! Malumanay na boses ni Serena ang pumukaw sa kanya. Nakatayo ito sa may pinto, may hawak na 2 tasa ng kape. Kape tayo? Pinagtimpla kita. Tinanggap ni Ravenna ang tasa at hinaplos ng palad ang init. Salamat. Umupo si Serena sa gilid ng kama at pinagmasdan siya. Alam kong masama ang loob mo kanina. Nagkibit balikat si Ravenna. Sanay na ako. Pero hindi pa rin tama, bulog ni Serena. Ang dami mong binibigay pero parang hindi nila nakikita. Bahagya siyang natawa. Siyempre hindi. Hindi naman nila nakikita. Kapag ako ang nagbibigay, kulang. Kapag ikaw, sobra. Hindi ko naman kasalanan. Alam ko, agad niyang putol at humugot ng buntong hininga. Hindi kita sinisisi, Serena. Gusto ko lang kahit minsan. Sana tingnan nila ako gaya ng pagtitig nila sa'yo. Gusto ko rin naman ng validation sa mga bagay na ginagawa ko. Hinawakan ni Serena ang kamay niya. Nakikita kita, Ravenna. Huwag mong kakalimutan yan. Mahinang ngumiti si Ravenna kahit ramdam ang kirot sa mga mata. Ayaw niya nang umasa pa. Napapagod din naman siya. Lumipas ang mga linggo, dumating na naman ang sweldo. Nag-deposit ulit si Ravenna sa account ng mama nila. Iniwan lang ang sapat para sa sarili hanggang sa susunod na cut-off. Napanguso siya sa ideya ng hindi pagbili ng bagong sapatos na kailangan niya sa trabaho. Luma na kasi at naghihiwalay na ang gilid pero isinantabi niya yon. Sila na lang kasi ni Serena ang nagtatrabaho sa pamilya. Simula nang makapagtrabaho silang kambal, tumigil na ang mga magulang nilang magtrabaho. Sa kanila na pinasalo ang responsibilidad sa mga kapatid. Medyo naghirap na rin dahil naibenta na ang ibang lupa na minana ng mga ito. Pag uwi niya ng gabing yon, nadatnan niyang nagbibilang ng pera ang mama niya sa sala. Maganda, Ravenna. Nakita ko ang deposit mo. Pero next month dagdagan mo. Ang dami pa nating bayarin. Nilanok ni Ravenna ang inis. Ma, kalahati na ng sahod ko ang binigay ko. Kailangan ko rin namang mag-ipon kahit kaunti. Sumimangot ang mama nila. Mag-ipon? Para saan? Hindi ka pa naman magpapamilya. Ang pamilya mo nandito pa. Sumagot pa rin si Ravenna. Sinusubukan ko naman po pero minsan parang hindi sapat kahit anong gawin ko. Tumigas ang mukha ng mama niya. Alam mo, Ravenna, kung hindi ka lang matigas ang ulo, baka mas magandang trabaho mo ngayon. Tingnan mo si Serena, masunurin kaya mas magandang kinabukasan. Parang bato ang bawat salita sa kanya. Pinipigilan ni Ravenna ang sarili na managot. Sila lang naman ang nag-uusap pero nakumpara na naman siya kay Serena. Tahimik siyang tumango saka pumasok na lang sa kwarto bago tuluyang bumigay ang mga luha. Dumating ang sukdulan sa isa pang hapunan ng pamilya. Maingay ang usapan nang biglang may balita ang kanilang ina. Si Serena ang nagbayad halos lahat para sa bagong washing machine natin na parang yung katulad sa mga laundry shop. Umubo si Ravenna. Nagbigay din po ako ng pera dun, Mama. Parte nun galing sa share ko. Sandaling natahimik ang mga magulang niya sa mesa. Pagkaraan, tumawa ang papa niya. Maliit lang naman ang ambag mo, hindi ba? At sa kuryente, si Serena pa rin naman ang nagbabayad. Tumingin sa kanya si Serena bago ngumiti sa mga magulang nila. Malaki rin po ang binigay ni Ravenna. 50-50 po ang share namin dyan sa washing machine. Hindi na lang siya nagsalita. Patuloy sa pagkain si Ravenna. Pilit nilununok kahit wala ng lasa. Hindi niya naubos ang pagkain at walang paalam na tumayo. Lumabas na muna si Ravenna sa balkonahe para magpakalma. Ilang minuto lang, lumapit si Serena. Sorry, umiling si Ravenna. Bakit ka ba nagsasorry? Mas nakaka-offend ang sorry mo. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Sila ang meron.
Pero hindi nila gagawin. Kasi syempre, sa paningin ng mga magulang natin, ako lang itong mali. Nakatitig siya sa kumikislap na poste ng ilaw sa kalsada. Minsan, naisip ko kung kailan ba ako magiging sapat para sa kanila. Hindi sumagot si Serena. Bagkos ay niyakap na lang siya nito. Gusto niya pag may mapatunayan, pero nakakapagod na para sa kanya. At baka mukhang masasagad na talaga siya. Ravenna! Sabi ng kanyang ina at matalim na agad ang boses. Kailangan mong magdagdag ng 5,000 ngayong buwan. Malaki ang bill, may utang pa tayong dapat bayaran. Napatigil si Ravenna. 5,000, higit pa yon sa natitira para sa kanya matapos ang lahat ng gastusin. Huminga siya ng malalim. Ma, hindi ko po kaya. Naibigay ko na po ang share ko. Wala na akong matitira para sa sarili ko. Naningkit ang mga mata ng mama niya. Hindi naman pwede ang ganyan. Tingnan mo si Serena. Kahit mas marami ang binibigay, hindi umaangal. Ikaw, kaunti na nga lang, ganyan ka pa. Ikaw pa ang may ganang magreklamo. Ibinagsak ng kanyang ama ang bill sa lamesa. Ano ba, Ravenna? Anak ka rin naman dito. Bakit parang iniiba mo ang sarili mo? Ramdam ni Ravenna ang dating hapdi na umaakit sa dibdib. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na siya ngumiti. Hindi ko po sinasabing ayaw kong tumulong, pero hindi ko na kaya. Hindi nyo ba nakikita na ubos na po ako? Ano pa po bang gusto ninyo? Yung tipong ubos na po ako bago po ninyo makita na tumutulong ako? Umirap ang kanyang ina. Ubos na? Ako nga kahit wala na nagagawa ng paraan. Ikaw pa. Ang damot mo naman. Parang sampal ang salitang yon. Siya pa ang naging madamot. Pagkatapos ng taon-taong pagbibigay ng halos kalahati ng sahod niya, pagtalikod sa mga pangangailangan niya, pagtitipid hanggang masaktan, madamot pa rin si Ravenna. Hindi na niya napigilan ang kanyang inis. Madamot? Ako? Halos lahat ng sweldo ko binibigay ko na sa inyo. Ano bang tawag doon? Nagdidilim ang mukha ng kanyang ama. Ayusin mo ang tono mo, Ravenna. Kami ang magulang mo. Utang na loob mo na tumulong dahil kami ang dahilan kung bakit nakatapos ka sa pag-aaral at maganda ngayon ang buhay mo. Utang na loob? Mapait ang tawa niya. So lahat ng ginagawa ko hindi pa sapat? Kahit anong ibigay ko kulang pa rin? Wala bang katapusan to? Saka, bakit kailangan pang tanawin na utang na loob ang dapat na responsibilidad ninyo? Tumatanong naman ako ng utang na loob. Kaya nga ako nandito at nag-aambag. Pero saan naman lang? Alam nyo dapat sa sarili nyo na may hangganan din naman. May sarili rin akong buhay na gusto kong buuin. Paano ako magkakaroon ng pamilya? Paano ko may bibigay sa mga magiging anak ko ang sarili ko ng buong buo kung sa inyo pa lang ubos na ako? Malakas siyang sinampal ng kanyang ama. Hindi naman siya nagpatinag at masama pa rin ang tingin sa mga ito kahit naluluha na. Dinuro siya ng kanyang ina. Alam mo, yan ang problema sa'yo. Matigas ang ulo mo. Walang respeto. Ni minsan hindi ka naging kasing buti ng kapatid mo. Nandoon na naman siya sa pwesto na ikinukumpara siya. Serena na naman. Palagi na lang si Serena. Palagi na lang kakambal kong magaling. Oh, hindi siya na. Kahit kailan ba, may chance akong maging sapat para sa inyo? O si Serena lang ang anak ninyo? Sasampalin pa sana siya ng kanyang papa, pero pumasok si Serena na balisa ang mukha. Anong nangyayari? Tama na, please! Huwag po kayo mag-away. Ngunit umalingaw-ngaw ang tinig ng kanilang papa. Kung ganyan ka, Ravenna, kung puro reklamo at hindi ka marunong magsakripisyo sa pamilyang to, umalis ka na lang dito sa bahay. Napasinghap si Serena. Pa, huwag niyo pong sabihin yan. Lumapit si Serena kay Ravenna habang nagbabadyang tumulo ang luha. Ravenna, please, huwag kang umalis. Huwag mong pakinggan. Kaya pa natin. Aayusin natin kung anong pinag-aawayan ninyo. Pero ayaw niya nang makinig. Nasaktan siya na ganoon lang kadaling palayasin ng mga magulang nila. Dahan-dahan siyang tumayo. Gusto niyo akong umalis? Sige, aalis ako. Ravenna, please. Hinawakan ni Serena ang kanyang braso. Huwag mo akong iwan. Huwag mo kaming iwan. Nanginginig ang labi ni Ravenna. Maingat niyang inalis ang kamay ng kapatid.
Pasensya na, Serena. Pero hindi ko na kayang mabuhay sa bahay na to na kahit anong gawin ko, kulang pa rin. Mahal ko kayong mga kapatid ko, pero kailangan ko namang piliin ang sarili ko ngayon. Tuluyang bumuhos ang mga luha ni Serena. Kakausapin ko lang sila. Teka lang. Ngunit malamig na tinig ng mama nila ang mas nagpadurog sa kanya. Hayaan mo siya. Kung ayaw niyang tumulong, mas mabuti na nga lang na umalis. Napakagatlami si Ravenna at pinipigil ang sariling lumuha. Lumakad siya papunta sa kwarto, dala-dala ang mga hikbi ni Serena. Saniksik niya ang mga damit sa duffel bag habang nanginginig ang mga kamay. Bawat tiklop ng damit ay parang sugat sa kanya. Sumilip si Serena sa pintuan at tuluyan ng humagulgol. Ravenna, please, huwag mong gawin to. Hindi ko kaya mag-isa. Napatigil si Ravenna at mabigat ang dibdib. Gusto niyang manatili. Gusto niyang yakapin ang kambal at sabihing kakayanin nila. Ngunit naalala niya ang mga mata ng kanilang ina, ang tinig ng papa nila. Isinara niyang zipper at isinakbit ang bag sa balikat. Mahal kita, Serena. Pero kung hindi ako aalis ngayon, malulunod ako. Bumagsak si Serena sa kama at tinapan ang mukha. Pagkatapos, lumakad na si Ravenna. Nilampasan ang malabig na tingin ng kanyang mga magulang. Binuksan ang pintuan at lumabas sa gabing iyon. Mabigat ang hangin pero mas malaya kaysa anumang nalaghap niya sa loob ng maraming taon. Sa unang pagkakataon, hindi lang siya umaalis ng bahay, kundi pipiliin niya na ang sarili. Mas maliit kaysa sa inaasahan ang naupahan niyang apartment. Isang silid na may kupas na dingding na kulay krema. Isang bintanang nakaharap lang din sa isa pang pader at pintuan ng banyo na laging umuungol kapag gumagalaw. Inabot ng landlady, isang matabang babae na may pagod na mga mata ang susi. 3 buwan advance, 1 buwan deposit. Walang alagang hayop, bawal ang malakas na karaoke. Napilitan siyang ngumiti. Opo, naiintindihan ko. Pagkaalis ng babae, napatigil si Ravenna sa gitna ng kwarto. Parang dumadugong-dong ang katahimikan sa kanyang tenga. This is it, bulong niya sa sarili. Ito ang tahanan ko. Kinagabihan, inilatag niya ang manipis na kumot sa sahig. Wala pa kasi siyang gamit. Bukas pa siya mamimili. Malagkit ang hangin at umaaligid ang mga lamok sa sulok. Nakatingin siya sa kisame at mabigat ang dibdib. Hanggang sa tumunog ang cellphone niya, may mensahe mula kay Serena. Venna, kumusta? Kumain ka na ba? Naninikip ang lalamunan niya at mabilis na nag-reply. Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala. Kumain ka rin. Huwag kang palaging umiyak dyan dahil wala na ako. Idiniin ni Ravenna ang cellphone sa dibdib habang pinipigilan ng luha. Mas lalo pang lumalalim ang kalungkutan ng kwarto pero sa unang pagkakataon, hindi yun napuno ng sigaw at pangungutya mula sa mga taong inasahan niyang mamahalin siya. Mahirap ang mga sumunod na araw. Sa unang pag-grocery, tumitig siya sa mga istante dala ang listahan. Gatas, bigas, delata. Dinampot niya ang isang pack ng noodles at napatigil. Eto muna, taghirap muna kasi wala pang sahod. Hampas lupa muna, makakabangon ka rin, Ravenna. Sa trabaho, napansin ng mga kasama niya na talagang nagtitipid siya. Marami pa kasi siyang kailangang bilhin gamit sa bahay. Ayaw niya namang umuwi na parang nagmongha na roon. Ravenna, ang payat mo lately. Biro ng isa niyang katrabaho. Nagda-diet ka ba? Natawa siya ng pilit. Oo, tipid diet. Nagtawanan ang mga ito at inaakalang biro. Ngumiti si Ravenna, pero ang totoo, ilang beses na rin siyang nagtitipid sa pagkain para mas magtagal ang budget at makabili siya ng gamit ng paunti-unti. Pagkatapos ng mahabang oras sa trabaho, uuwi siya sa maliit na apartment. Mabigat ang katahimikan, tanging ugong ng lumang electric fan ang maririnig. Kapag mag-isa, namimiss niya si Serena. Ang bulungan nila bago matulog, ang mga sekreto nilang dalawa. Isang gabi, natalo siya ng kalungkutan at tumawag sa kakambal niya. Ravenna? Puno ng pangungulila ang tinig ni Serena. Hey kambal,
sabi ni Ravenna sa namamaos na boses. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Sandaling katahimikan, saka mahinang bumulong ang kanyang kapatid. Umiiyak ako gabi-gabi, Ravenna. Sana nandito ka pa. Balik ka na. Kakausapin ko si na mama at papa para sa'yo. Kambal tayo, di ba? Bakit mo ko iniwan? Pinisil ni Ravenna ang mata. Kahit kausapin mo sila, walang magbabago. Hindi ko na kayang manatili dyan. Nakakapagod na sila. Alam mo naman yun, di ba? Alam ko, sagot ni Serena. Pero ang hirap. Ayoko na nagkakasira tayong pamilya. Nasasaktan ako kapag naririnig ko ang mga masasakit na salita para sa'yo mula sa kanila. Halos isumpa ka na lang nila palagi. Napairap si Ravenna. Hayaan mo sila. Wala na akong pakialam. Basta ikaw, alam mo ang totoo. Pero wag kang magpakapagod sa pamilyang yan. Kasi baka dumating ang panahon na asa lang sila ng asa sa'yo. Mapapagod ka. Matuto ka rin tumanggi para ma-realize nila na may mali at pagkukulang din naman sila. Lumipas ang mga linggo na naging mga buwan. Unti-unting nakabuo si Ravenna ng buhay na siya lang mag-isa. Binabudget niya ng maigi ang sahod niya. Bumili siya ng mga gamit sa bahay kahit second hand lang. At unti-unti niyang natikman ang isang bagay na noon ay banyaga sa kanya. Yon ay ang kalayaan. Walang sumasabak sa kwarto niya para maningil. Walang pagkukumpara kay Serena sa bawat galaw. Sumunod na weekend, palihim siyang dinalaw ng kakambal niya. Ravenna! Mahinang sigaw nito nang pagbuksan niya ng pinto. Mahigpit siyang niyakap na halos hindi na siya makahinga. Pumunta ka, bulong ni Ravenna at mahinang tumawa. Nagluto ako ng paborito mong ulam. Siyempre, sabi ko overtime ako. Pero gusto ko talagang matulog dito para makasama ka. Nakangiting may guilt na sabi ni Serena. Wow, ang liit pala talaga nito. Oo, natatawang sagot ni Ravenna. Pero akin to, sariling space kaya masaya ako. Magkatabi silang naupo at kumain ng niluto niya. Para silang bumalik sa dati, nagkukwentuhan, nagtatawanan at nag-aasaran. Ang saya mo dito, malambing na sabi ni Serena. Parang gumagaan ang aura mo. Bahagyang natigilan si Ravenna. Mas magaan nga, kahit mahirap, kahit mag-isa. At least, hindi na ako nalulunod sa mga pagkukumparang ginagawa ni na mama at papa sa akin. Lumipas pa ang mga linggo at mas madalas nang gumiti si Ravenna sa trabaho. Pinapayagan niya ang sariling magpakasaya sa maliliit na bagay. Isang ice cream paminsan-minsan, isang lumang libro mula sa bookstore. Maliit na bagay, pero parang mga panalo niya para sa sarili. Isang gabi, nang matapos na ni Ravenna ang huling encoding ng report, nanlalabo na ang kanyang mga mata sa kakatingin sa computer. Sa paligid niya, masiglang nagtatawanan ang mga katrabaho na sabik na sa weekend. Ravenna! Sigaw ni Carla, ang pinakamaingay sa grupo, sabay kalong ng braso sa balikat niya. Tara, inuman tayo. Sobrang tahimik mo nitong mga nakaraan. Si Mark nang bahala sa first round. Mahinang natawa si Ravenna. Pas muna ako. Pagod na ako. Lagi ka nalang pagod. Nagdrama pa si Carla. Sige na, isang gabi lang. Hindi ka naman mag-e-enjoy mag-isa sa bahay mo. Tumusok sa kanya ang mga salitang yon. Mag-isa sa bahay. Oo, kanyang apartment. Pero mas madalas, sinasakal siya ng katahimikan doon. Sumabat si Mark. Ravenna, sumama ka na. Sabi nga nila, kailangan din mag-unwind. Isa lang naman to. Napabuntong hininga siya. Sige na nga, isang gabi lang ah. Umiilaw ang bar sa mga neon lights nang makarating sila. Malakas ang tugtog ng musika na ramdam ni Ravenna sa kanyang mga paa. Naupo siya, matigas ang katawan at dahan-dahang tinikman ng beer. Hindi talaga siya umiinom. Umiinom siya pero matagal-tagal na rin na hindi. Relax, Ravenna! Sigaw ni Carla sa kabila ng ingay. Itinulak nito ang isang shot glass sa kanyang harapan. Tequila na lang, wala namang tama yung beer. Umiling si Ravenna. Ayoko. Isa lang, giit ni Mark sabay lagay ng alak sa harap niya. May bumigay sa loob ni Ravenna. Siguro pagod, siguro kalungkutan, o siguro dahil minsan gusto niyang hindi siya yung palaging nagpapakatatag sa buhay. Itinaas niya ang baso.
Fine, isa lang. Nagliyab ang lalamunan niya sa init ng alak, pero napatawa siya sa hiyawan ng mga kasama. Hindi niya namalayan na nakarami na pala siya. Hindi nagtagal, mas malakas na siyang tumawa kaysa dati. Namumula ang pisngi at umaayon ang katawan niya sa ritmo ng musika. Sa bar counter, napansin niyang may katabi siyang lalaki. Matangkad, malapad ang balikat, maayos ang gupit ng buhok, at tahimik ang presensya na kabaligtaran ng magulong paligid. Tiningnan siya nito, may bahid ng tuwa sa mga maamong mata. Mukha kang hindi sanay dito. Napalingon si Ravenna sa basong wala ng laman. Halata ba agad? Ngumiti ang lalaki. Oo, hindi rin ako sanay dito. Hinuman lang sa pamilyang nararanasan ko. Nahila lang ako ng best friend ko rito. Napatawa si Ravenna. Grabe. So, good boy ka. Umalis ka rito. Hindi ka bagay dito. Bakit ikaw? Bagay ka ba dito? Mukha kang bad girl. Inabot nito ang kamay. Arkin nga pala. Arkin ang pangalan ko. Ravenna. Napangiti ang binata. So, ano ang nagdala sa'yo dito ngayong gabi? Umiling siya. Hinila lang ako ng mga office mates ko. Ayoko sana. Good thing, pumunta ka. Sagot ni Arkin at diretso ang tinig. Hindi sana kita makikilala ngayon. Bahagyang ngumiti si Ravenna. Sus, makakalimutan mo rin ako. Hindi naman ako masyadong mahalaga sa mga tao. Tumagilid ang ulo ni Arkin. Tila pinag-aaralan siya. At napansin niyang mukhang lasing na rin ito dahil sa pamumula. Pero mukhang maalala ko pa naman. Ang ganda mo. Suminok si Ravenna. Wow, diretso agad ah. Type mo ba ako? Bahagyang yumuko si Arkin. Paano kung sabihin kong oo? Lumabo ang mga oras, lumakas ang musika, at bumigat ang hangin. Ang mga kasama niya, kanya-kanya na sa kalasingan. Pero nanatili si Ravenna sa bar, nahihila sa presensya ni Arkin. Nag-usap sila tungkol sa trabaho, sa pagod ng buhay sa syudad, hanggang sa maliliit na bagay tulad ng paboritong street food at larong pambata. Sa isang punto, napabulong si Ravenna. Minsan pakiramdam ko, parang wala ako. Lahat nakatingin kay Serena sa kakambal ko, pero hindi sa akin. Bigay ako ng bigay, pero wala. Para lang akong hangin. Kumunot ang noo ni Arkin habang matatag ang tinig. Hindi totoo yan. Nakikita kita. Kumirot ang dibdib ni Ravenna. Nangilid ang luha, pero pinigilan niya. Huwag mong sabihin yan. Hindi mo naman ako kilala. Sapat ng alam ko. Mahinahong sagot ni Arkin. Nandito ka. Sinusubukan mong makalimot ngayong gabi. Malaki ang ibig sabihin na yon. Hindi na niya maintindihan ang mga nangyayari sa kanila. Ang natatandaan niya lang, isang taxi ride na puno ng tawa, mga kamay ni Arkin na dumampi sa kanya, at isang pinto ng hotel na sumara. At nang dumating ang umaga, dumilat si Ravenna, masakit ang ulo. Nakakalat ang damit niya sa sahig. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Arkin. Nakalapat ang braso sa bewang niya. Napamura si Ravenna. Hala, anong ginawa ko? Naibigay niya ang sarili sa isang lalaking isang gabi pa lang niyang nakilala. Nakailan na siyang boyfriend pero maingat siya sa katawan niya. Pero yon, naibigay niya sa isang estranghero. Dahan-dahan niyang inalis ang braso nito at bumangon. Isa-isa niyang pinulot ang damit. Nang tahimik na makapagbihis, tumingin siya kay Arkin. Parang batang matulog ang binata at nakayakap pa sa unan. Napakamot na lang siya sa pisngi. Itong lalaking to ang nakauna sa akin. Kumuha siya ng papel mula sa hotel notepad at nagsulat. Salamat, pasensya na. Tahimik siyang lumabas habang mabilis ang tibok ng puso. Habang pauwi, wala siyang ibang ginawa kundi pagalitan ang kanyang sarili. Ang nagbibigay na lang sa kanya ng comfort ay ang pagiging estranghero ni Arkin. At sigurado siya na hindi naman sila ulit magkikita pa. Sa mga nakalipas na linggo, nakalimutan niya na rin naman ang nangyari. Yun nga lang, hindi pa rin mawaglit sa isip ni Ravenna na nabigay niya ang sarili sa isang estranghero. Balak niya pa naman sa asawa ibigay, pero yon at naiwala niya na kay Arkin. Natigil lang siya sa pag-iisip nang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Mula yon sa bunso nilang kapatid na si Colleen. Ate, punta ka naman sa Sabado sa Cafe Aurelia, 6 p.m. Important.
3 ulit binasa ni Ravenna ang mensahe. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi basta-basta ang Cafe Aurelia. Doon ginaganap ng pamilya nila ang mga mahahalagang selebrasyon. Kaarawan, anibersaryo, mga reunion. Mabilis siyang nag-reply. Anong ganap? Sumagot si Liza. Secret, basta punta ka na lang. Bahagyang nanabik si Ravenna. Magka-birthday sila ni Serena sa linggong iyon. 30 na sila pareho. Bahagyang nanginig ang mga daliri niya. Paano kung handa na ulit siyang tanggapin ng pamilya niya? Sa unang pagkakataon, napangiti si Ravenna ng sobrang lawak na parang sasakit na ang kanyang pisngi. Ang totoo, matagal niya nang gustong makipag-ayos sa mga ito. Gayunpaman, ramdam niya ang galit ng mga magulang, kaya wala pa rin siyang lakas ng loob na lumapit. Lumipas ang mga araw at tila nagbago ang timpla ni Ravenna. Sa opisina, nahuli siyang mahina pag humuhuni habang nagtatype. Napansin niyo ni Carla na laging mausisa. Uy, bakit parang blooming ka? May boyfriend ka na ba? Mahinang natawa si Ravenna. Wala, may magandang nangyari lang. Talaga? Spill! Secret muna. Kumislap ang mga mata ni Ravenna. Pero let's just say, baka hindi na ako invisible this time. Napakunot ang noo ni Carla, pero hinayaan na lang. Mahigpit na itinago ni Ravenna ang pag-asang tatanggapin ulit ng pamilya niya na parang basong babasagin. Inihanda niya ang sarili para sa Sabado na para bang yon ang pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Isang simpleng blue dress ang kanyang isinuot. Bahagyan niyang kinurot ang buhok at naglagay ng kaunting makeup. Gusto niyang ipakita ang bersyon ng sarili na matagal nang nakalimutan ng pamilya. Tumingin siya sa salamin at mahina niyang binalong. Happy birthday to me! Sa biyahe, sakay ng taxi patungong venue, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na paper bag. Nasa loob na ng bracelet na binili niya para kay Serena. Kahit itinataboy siya ng mga magulang, kahit lagi siyang ikinukumpara, si Serena pa rin ang kanyang kakambal. Saka pumunta siya roon para makipag-ayos na, lalo pa at mukhang naghanda ng celebration ang mga ito para sa kanilang dalawa ni Serena. Iniisip niyang sabay silang papasok sa cafe, may mga lobo, cake na may kandila, at mga ngiti ng pamilya. Baka yakapin siya ng mama niya, baka sabihin ng kanilang ama sa kanya, Happy birthday anak! Nanginginig ang mga kamay niya nang buksan ang pinto ng cafe. Napahinto si Ravenna nang makita ang mga lobo sa loob. Pink at ginto na nakatali sa mga upuan na may mga lobo rin sa sahig. Tumalo ng puso niya at napangiti. Ilang sandali lang, sumilip si Colleen mula sa pintuan. Ate, dumating ka! Mahigpit na niyakap ni Ravenna ang kapatid. Siyempre, hindi ko to palalampasin. Sa pinakaloob, nandoon si Serena, nakasuot ng pink na bestida at napakaganda. Pinalilibutan ito ng mga bisita, kamag-anak, kaibigan ng pamilya, mga kapitbahay. Happy birthday! Sabay-sabay na sigaw ng mga bisita. Naninikip ang dibdib ni Ravenna sa tuwa. Nakangiti siyang lumingon-lingon, naghihintay ng sandali ng pagkakataon na may tatawag din sa kanya. Pero nakatuon lang ang lahat kay Serena. Hinalikan ng mama nila ang pisngi ng kakambal niya. Nagsiksikan ang mga kamag-anak nila sa dalaga, nag-abot ng regalo, yakap at tawa. Nakatayo si Ravenna sa tabi, hawak pa rin ang paper bag na may bracelet. Pinilit niyang magpatuloy ang ngiti at naghihintay na mapansin din siya. Akala niya para sa kanilang dalawang birthday party na yon. Lumapit ang host, isang binatang may hawak na mikropono at itinuro si Serena. Ang ating napakagandang celebrant! Serena, palakpakan natin ulit. Nagpalakpakan ng lahat. Napakurap si Ravenna. Serena. Si Serena lang. Aalis na sana siya. Pero nakita siya ng kakambal niya. Ravenna, nandito ka. Serena, happy birthday. Bungad ni Tita Rosa. Sabay yakap ng mahigpit kay Serena. Kaya hindi siya napuntahan. Humigpit ang hawak ni Ravenna sa maliit na paper bag. Naghintay siya pero wala ni isa ang lumapit. Itinaas ng host ang mikropono.
Palakpakan natin ang ating celebrant, ang napakagandang si Serena sa kanyang ika-30 kaarawan. Nag-ingay ang mga tao sa buong cafe. Mahinang natawa si Ravenna. Aalis na sana siya pero hinila na siya ni Serena. Ngiti-ngiti ito, niyakap siya at hinila sa harap. Papaupuin na sana siya ng kakambal niya pero agad silang sinita ng host. Birthday celebrant lang ang pwedeng umupo dyan. Dito ka na lang sa side. Saan ng host kay Ravenna. Sumagot naman agad si Serena. Same birthday kami, kakambal ko siya. Nagulat naman ang host. Aha, pero ang sabi, isa lang ang may birthday. Sabi ng mga magulang mo, ikaw lang ang isurprise. Nangilid na agad ang mga luha ni Ravenna. Bago pa makipagtalo si Serena, bumitiw na siya sa kamay nito. Sige na, umupo ka na. Doon na lang ako sa likod. Pero Ravenna, birthday mo rin. Hindi niya na pinatapos ang kakambal niya. Umalis na siya roon at pumunta sa likod. Hindi siya tumingin sa kanyang pamilya na pinagtitinginan na siya. Ayaw niyang mapahiya. Hindi siya handa sa mga nanghuhusgang tingin ng mga ito. Habang tuloy ang programa, sunod-sunod ang halik, yakap at kanta para kay Serena. Pati mga litrato, magkakasunod na kamag-anak, kaibigan, kapitbahay. Lahat nakapalibot kay Serena na para bang kapanganakan lang nito ang mahalaga. Si Ravenna, na natili sa likod, pumapalakpak ng mahina para sa kanyang kakambal. Naghintay siya na may pumansin man lang na may magsama sa kanya. Ngunit habang tumatagal, lalong luminaw. Hindi para sa kanya ang party na yon, para lang kay Serena. Serena, anak, hipan mo na ang kandila. Malakas at masayang boses ng kanyang mama. Tumingin sandali si Serena kay Ravenna. Halika na. Umiling siya at bahagya pang umatras sa dilim para hindi siya makita ng mga ito. Lumapit si Colleen sa kanya. Ate Ravenna. Mabilis na pinunasan ni Ravenna ang mata niya na namamasana. Ano yun, Colleen? Kinagat ni Colleen ang labi. Ayokong sabihin ng ganito, pero sina mama at papa, sila ang nagsabi sa mga kamag-anak na huwag kang batiin. Gusto nilang pumunta ka dito tapos ipahiya ka nila. Halos bumigay ang tuhod ni Ravenna. Ano? Ang sabi nila, mula nang umalis ka sa bahay, mula nang hindi ka na masyadong nagbibigay, hindi ka na karapat-dapat sa atensyon, gusto nila ngayong gabi kay Ate Serena lang. Nabasag ang boses ni Colleen. Pasensya na ate, hindi ko sinang-ayunan pero hindi ko rin kayang pigilan. Natulala si Ravenna. Parang hindi masaya ang mga magulang niya hanggat hindi siya nagsisisi sa mga desisyon niya. Talagang sinadya ng mga ito, nakalimutan siya. Nang hindi niya nakinaya, lumabas na siya. Umupo si Ravenna sa bangketa at mahigpit na niyayakap ang kanyang mga tuhod. Mabagal na ang kanyang mga luha pero hindi pa tuluyang humihinto. Mahina siyang bumulong sa gabi. Maligayang kaarawan, Ravenna. Para lang sa sarili mo, ikaw na ang bumati. Pumikit siya ng mariin, pilit na iniisip na maglaho, na matunaw na lang sana sa semento upang wala nang makasakit pa sa kanya. Ilang sandali pa, may mga yabag siyang narinig. Nanigas si Ravenna. Ayaw niyang may makakita sa kanya ng ganoon. Hindi si Serena, hindi si Colleen, hindi kahit sino mula sa loob. Nanatili siyang nakasubsob, umaasang dadaan lang ang kung sino man yon. Ngunit huminto ang mga yabag, ilang talampakan lang mula sa kanya. Okay ka lang ba? Malalim, mahinahon, at pamilyar ang tinig ng lalaking yon. Napalingon si Ravenna, nakatayo roon, nakaayos ang polo at may staff badge pang nakasabit sa dibdib. Ang organizer ng event at ang lalaking pinagbigyan niya ng sarili. Arkin? Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sumagi ang mga alaala niya sa bar, ang tawanan sa ilalim ng alak, ang init ng gabing yon, at ang kahihiyan ng umagang sumunod. Inakala niyang nailibing niya na hindi na sila muling magtatagpo. Ngunit heto siya ngayon at nakita pa siya nito na umiiyak. Agad na tumayo si Ravenna at mabilis na pinunasan ng mukha. Ayos lang ako. Hindi ka mukhang ayos. Sinabi kong ayos lang ako. Giit niya pa at pilit na iniiwas ang tingin. Bakit ka ba nandito?
Itinaas nito ang badge sa dibdib. Event organizer. Ako ang nagplano ng buong surprise birthday party na to. Hindi ko alam na may masasaktan pala na dito pa kita makikita. Napalunok si Ravenna at ramdam ang init ng hiya sa dibdib. Nakita mo? Tumango naman si Arkin at walang bahid ng panghuhusga. May nakita ako. Narinig ko ang sinabi ng host. At nakita kitang lumabas. Naninikip ang lalamunan ni Ravenna. Ibig sabihin, nakita mo akong pinahiya sa harap ng lahat? Umiling si Arkin at banayad ang tinig. Hindi. Nakita ko ay isang taong dapat ipinagdiriwang ang birthday pero hindi. Hindi mo kahihiyan yun, Ravenna. Sa kanila yun. Nanginginig ang labi niya nang marinig ang sariling pangalan mula sa labi nito. Mapait siyang natawa. Hindi mo naiintindihan. Ganyan lagi, mula pagkabata. Ako ang matigas ang ulo. Si Serena ang perpektong anak, ang laging nagsasakripisyo. Kanina lang, naging malinaw na wala talaga akong halaga sa kanila. Lumambot ang anyo ni Arkin at mariin ang tingin sa kanya. May halaga ka. Hindi ko man alam ang buong kwento mo. Pero nakikita ko, narito ka, lumalaban kahit nasasaktan. Mahalaga yon. Namula ang mukha niya at bumalik ang hiya. Umalis ako bago ka magising, ni hindi ako nagpaalam. Mahina itong tumawa, pero walang bahid ng galit. Oo, pero inisip ko na may dahilan ka. Hindi ko yun itatanim na sama ng loob. Kahit ako, nagulat na ginawa natin yung dalawa. First time ko yun. Wala pa akong karanasan at ikaw pa lang din. Pareho silang umiwas ng tingin. Nang tumingin ulit siya kay Arkin, mas matindi pa ang pamumula nito. Parang batang hiyang-hiya. Kahit naluluha, bahagyang gumaan ang kanyang kalooban. Mukhang mabait naman si Arkin, kaya kapag tinitingnan niya ang mukha, nagdadala ng kapayapaan sa kanya. Maya-maya'y inaya siya ni Arkin sa isang bench na malapit. Nasa kabilang dulo ang binata, parang batang nakaupo at may salamin sa mga mata. Hindi ito nangungulit, hindi nagtatanong, sinamahan lang siya nito. Sa huli, dahan-dahan siyang huminga. Alam mo ba kung ano nakakatawa? Para sa lahat ng nasa loob, patunay ngayong gabi na si Serena ang perpektong anak. Pero para sa akin, pinatunayan lang na parang wala lang ako sa kanila. Bahagyang lumingon si Arkin. Mapait ang tawa ni Ravenna. Mula pagkabata, laging si Serena ang magaling, si Serena ang talented, ang responsable, maaasahan. At ako? Ako ang matigas ang ulo, ang pasaway, ang laging pinapagalitan. Nagpursige rin naman ako, pagpapatuloy ni Ravenna habang nanginginig ang tinig. Nag-aabot ako ng pera para sa bayarin pagka-graduate. Nagpuyat ako, kakaturo sa mga nakababatang kapatid. Ginawa ko ang lahat pero parang kulang palagi. At nung hindi ko na kaya, nang minsan lang akong tumanggi, pinalayas nila ako. Kumunot ang noo ni Arkin. Hindi tama yun. Wala ron ang tama. Umiling si Ravenna at mabilis ang pagkurap upang pigilan ang luha. At ngayong gabi, binura nila ako ng tuluyan. Sinabihan ng sarili kong mga magulang ang lahat ng tao doon na huwag akong batiin, huwag kilalanin ang kaarawan ko. Parang hindi ako ipinanganak. Parang pwede akong itapon. Dahan-dahang bumuntong hininga si Arkin at umusog papalapit sa kanya. Ravenna, hindi mo deserve yun. Walang sino man ang deserve yun. Nanginginig ang mga labi niya. Kung ganun, bakit parang karapat-dapat nga ako? Baka tama sila. Baka makasarili ako. Baka mahirap talaga akong mahalin. Mabilis ang sagot ni Arkin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi ikaw ang problema rito. Nabigla si Ravenna sa diin ng tinig nito. Pero hindi niya maiwasang tumitig sa matatag nitong mga mata. Sila ang pumili na burahin ka. Dagdag ni Arkin, mas banayad pero matibay pa rin ang boses. Mas nagsasabi yon tungkol sa kanila kaysa sa'yo. Nagbibigay ka, nagsasakripisyo at imbes na pahalagahan, pinarusahan ka dahil nagtakda ka ng hangganan. Hindi pagmamahal yon, pagkontrol yon. Kumirot ang mga mata ni Ravenna. Kapag sinasabi mo, parang ang dali lang. Ibinaling muli ni Ravenna ang tingin sa cafe at tuluyang dumaloy na naman ang mga luha. Sa loob ng maraming taon, nilulunok lang niya ang sakit, tinatawanan, iniisip na wala namang halaga.
Pero ngayong kasama si Arkin, hindi niya na kayang itago at ang nakapagtataka, ayaw niya na ring itago. Bahagya siyang niyakap ng binata at hinagod ang kanyang likod. Tahan na, hindi natin sila bati lahat. Bahagya siyang natawa habang umiiyak. Ano ako, bata? Sa ginagawa mong to, parang pinapaniwala mo ako na may halaga ako. Lumambot ang tinig ni Arkin. Kasi meron naman talaga. Unang beses pa lang na nakilala kita, may halaga ka na para sa akin. Parang tumigil ang hininga niya. Wala pang nagsabi nun ng walang kapalit. Walang paghahambing. Ilang sandali, hinayaan niyang lumubog yun sa kanya na para bang pwede niyang kapitan kapag napanghihinaan na si Ravenna. Hindi ka ba kailangan sa loob? Ikaw ang event organizer, di ba? Tanong niya rito. Hinaplos ni Arkin ang buhok niya. Kaya na yun ng team ko. May tiwala naman ako sa kanila. Pagsasabihan ko rin ang host ko mamaya. Umiling naman siya kaagad. Wag na, wala naman siyang alam. Saka sumusunod lang naman siya kasi nga isa naman talaga ang birthday celebrant. Napabuntong hininga si Arkin. Maya-maya'y tumayo ito at bahagya siyang hinila. Tara, may pupuntahan tayo. Umawang ang bibig ni Ravenna. Saan tayo pupunta? Gumuhit naman ang ngiti sa mga labi ng binata. Magse-celebrate ng birthday mo. Halika na, nakapagbili na naman ako sa team ko kanina. Kaya na nila yan. Medyo nakaramdam ng hiya si Ravenna. Gayunpaman, sa sobrang lungkot niya ay sumama na lang din siya. Ilang sandali pa, nasa restaurant na sila. Doon, kumain sila at nag-usap. Halata kay Arkin na hindi ito joker, hindi madaldal, pero pinipilit kausapin at patawanin siya. Kaya kahit corny, hindi niya napigilang tumawa. Maya-maya, may mga waiter na may dala ng cake. Kumanta at sumayaw ang mga ito sa harap niya, kaya mas lalo siyang napahalakhak. Samantala, ngiti-ngiti naman si Arkin habang kumukuha ng video. At habang hinihipan niya ang cake, tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit hindi na yon dahil sa lungkot na dulot ng kanyang pamilya, kundi isang tao na hindi niya lubos na kilala, pero nagawa siyang pasayahin sa araw ng kapanganakan niya. Simula ng araw na yon, ang pagiging estranghero nila sa isa't isa ni Arkin na uwi na sa pagkakaibigan. Hey, alam kong biglaan. Gusto mo bang magkape ngayong linggo? Kung may free time ka lang naman. Saad ni Arkin sa kabilang linya nang tumawag ito. Napalunok si Ravenna at napangiti. Free naman ako that time. Sige. Nang sumapit ang araw na yon, labis ang pananabik niya. Dumating si Ravenna ng ilang minutong maaga, kinakabahan habang kinakalikot ang strap ng bag. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Arkin, nakaputing t-shirt lang at maitim na maong. Kumabog na ang dibdib niya. Agad siyang nakita nito at matamis na napangiti. Ravenna, bati nito at naupo sa tapat. Buti at pumayag ka. Bahagya siyang umiti at pinilit maging kalmado. Inaya mo ko eh. Saka ang dami mong nagawa para sa akin. Kaya sino ba naman ako para tumanggi? Umiling naman ang binata. Huwag mo sanang isipin na may kapalit ang ginawa ko sa'yo nung nakaraan. Inaya kita kasi gusto lang kitang makasama, saka makausap. Lumapit ang server at umorder sila. At nang mawala ang menu, bumagsak ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi mabigat, hindi rin alanganin, pero puno ng mga hindi masabing salita. So, yun ba talagang trabaho mo? Event organizing? Tanong niya rito. Oo, Sagot ni Arkin at sumandal. 5 taon na. Wedding, birthdays, corporate events, lahat. Tumaas ang kilay ni Ravenna. Parang nakaka-stress. Minsan, Sabay ngiti nito. pero gusto ko, nakakapagpasaya kami ng mga tao. Saka naging business to ng family ko na minana ko na rin. Kaya alam ko lang ang pasikot-sikot. Ikaw, anong ginagawa mo ngayon? Sa logistics company ako, sagot ni Ravenna. Puro paperworks. Kung ano-ano pang pinag-usapan nila tungkol sa trabaho. Maya-maya'y dumating ang kanilang inumin, marahan siyang sumipsip. Humigop din si Arkin sa sarili nitong kape. Sige na, sabihin mo na sa akin ang isang bagay tungkol sa'yo na hindi malungkot o masakit. Isang fun fact.
Napakurap naman siya. Fun fact? Kahit anong random, tipong kakaiba sa'yo na hindi alam ng iba. Example, marunong kang sumipol gamit ang ilong. Napatawa naman siya. Sumipol gamit ang ilong? Totoo ba yun? Apparently. Sagot ni Arkin na nakangisi. Pero hindi ko kaya. Yung kaibigan kong si Elias, sinubukan ng college. Tunog ta ko rin na sira. Umiling si Ravenna at may halong tuwa sa mga mata. Well, sorry to disappoint pero wala akong ganong talent. Wala akong fun fact na maisip about me. Ikaw, may fun fact ka? Natawa ito at muling tumango. Nagulat siya nang pumikit ito na parang manika. Sabay silang natawa roon. Ilang sandali pa ay naging magaan ang usapan. Nagpalitan sila ng maliliit na kwento. May mga katahimikan pa rin pero hindi matalim. Para lang yung mga paghinga bago muling magsalita. At sa isang banda, napansin niyang nakangiti siya. Totoong ngiti at hindi pinilit. Mismong si Ravenna nagulat sa sariling damdamin. Makalipas ang ilang oras, tiningnan ni Arkin ang relo. Dapat na kitang pauwiin. Ayokong abalahin ka ng matagal. Napatingin si Ravenna. Nagulat kung gaano kabilis lumipas ang oras. Tama, dapat na rin akong bumalik. Sabay silang tumayo at lumabas ng pinto. Sa labas, palubog ng araw. Ibinulsa ni Arkin ang mga kamay. Alam kong medyo prank ka to. Pero gusto ko sanang makita ka ulit. Bumilis ang tibok ng puso niya. May bahagi ng sarili niya na gustong umatras, magtayo ng pader, pero ang isang bahagi gustong pagbigyan ng puso niya na matagal nang nalulumbay. Pag-iisipan ko, mahina niyang sagot at may maliit na ngiting gumuhit sa labi. Habang lumalakad palayo si Ravenna, napagtanto niya na may nagbago. Hindi na lang si Arkin ang lalaking nakasama niya sa mapait na gabi o ang estrangherong nagpaalala ng kanyang halaga. Isa itong taong nakapagpatawa sa kanya, isang taong nakinig, isang taong hindi siya binabaliwala, kundi isang taong karapat-dapat kilalanin. At sa unang pagkakataon, hindi siya natakot sa ideyang iyon. Sa halip, nakaramdam siya ng buhay na maaring magkaroon pa ng kulay at sigla. Yun nga lang, nawala ang saya niya nang makita si Serena sa tapat ng kanyang apartment. Anong ginagawa mo rito? Bakas ang lungkot sa mga mata nito. Ravenna, gusto ko lang mag-sorry sa ginawa ng parents natin sa'yo. Hindi ko intensyon na mapahiya ka ron. I'm sorry. Umiling siya at pinilit ngumiti. Okay lang, wala ka namang kasalanan. Alam kong hindi mo rin ginusto yon at naiintindihan ko dahil araw mo naman yon. Napakagatlabi si Serena. Pero araw mo rin yon. Kambal tayo at pareho nating birthday. Dapat i-celebrate din yung sayo. At kaya ako nandito, gusto ko lang mag-celebrate tayo. Kahit tayong dalawa lang, labas tayo. Napapagod na tinignan ni Ravenna ang kanyang kakambal. Wala naman itong kasalanan sa kanya. Kahit minsan, wala itong ginawang masama. Palagi pang ang gustong magpaubaya sa kanya. Pero dahil sa naging anino siya nito sa mga nakalipas na taon, mas paborito ng mga magulang nila. Damay na rin si Serena sa lahat ng inis at pagtatampo niya. Wala ako sa mood, Serena. Saka nakapag-celebrate ka na naman, di ba? Okay na yon. Papasok na sana siya, pero marahang hinawakan ng kanyang kakambalang braso niya. Ravenna, nangingilid ang mga luha ni Serena, sabay pilit na pinahawak sa kanya ang isang paper bag. Gift ko para sa'yo. Happy birthday, kambal. Hindi na siya nagsalita pero parang may humawak ng mahigpit sa puso niya. Bago pa siya maluha sa harap ni Serena, pumasok na lang siya sa loob. Huminga siya ng malalim at umupo sa sofa. Nang tingnan niya ang regalo, hindi niya na napigilan ang mga luha. Photo album nila yon, koleksyon ng mga larawan nila ni Serena simula noong mga bata pa. Subalit kahit nararamdaman niya yon, kailangan niya pa ring magpatuloy sa buhay. Sa mga sumunod na buwan, nagkita pa sila ng ilang beses ni Arkin, hanggang sa hinahatid sundo na siya ng binata. Nililigawan at pinakita sa kanya na karapat-dapat siyang mahalin. Kaya hindi nagtagal, sinagot niya na si Arkin. Ano ba? Nag-boyfriend ba ako para may maglambing sa akin o nag-boyfriend lang ako para may tagamasahe? Natatawang tanong ni Ravenna. Tumawa naman si Arkin at nagpatuloy sa pagmamasahe sa mga paa niya.
Kasama to sa lambing ng boyfriend mo. Naka-promo at mura lang ang singil. Isang kiss lang sa puwet. Humagalpak naman si Ravenna ng tawa. Simula nang maging sila, hindi na halos sila mapaghiwalay ni Arkin. Kapag may free time ito, talagang sa apartment niya na natutulog ang binata. Siya pa lang ang nagiging first girlfriend nito, pero dinaig pa siya sa isang relasyon. Mas malambing kasi ito, mas kayang humawak ng problema at hindi sumasabay sa init ng ulo niya. Parang kahit pakitaan ni Ravenna ng pangit na ugali, mahal na mahal pa rin siya at tutulungan pa siyang ayusin kung ano man ang topak niya. Maya-maya, pumunta na sa kusina ang boyfriend niya para magluto ng kanilang dinner. Ilang sandali pa, tumunog ang cellphone niya. Nagulat si Ravenna nang makitang tumatawag ang kanyang ina. Humugot siya ng malalim na buntong hininga bago sinagot. "Hello, Ma." "Ravenna, anak, kumusta ka na?" Bahagyang nangilid ang mga luha niya. "Ayos lang, abala po sa trabaho pero nakauwi na." Inaasahan niyang pagtawag nito ay katumbas ng paghingi ng tawad sa kanya. Kasi sa totoo lang, nasaktan si Ravenna sa ginawa ng mga ito nung nakaraan. "Mabuti naman, natutuwa akong maayos ka. Kaya ako tumawag kasi nahihirapan na si Serena sa dami ng bayarin. Sana makapagpadala ka ng dagdag ngayong buwan. Dumadami na naman ang bayarin. Malaki na ang naitutulong ni Serena pero naisip naming baka makakatulong ka rin ulit. Makikipag-ayos na kami. Pwede ka nang bumalik rito." Nang hina ang dibdib ni Ravenna. Walang sorry, walang pagpapaliwanag, walang pagsisisi. Para bang inaasahan lang ng mga ito na babalik siya ng ganoon na lang. Na para bang hindi siya sinaktan ng mga ito ng sobra noon para mag-demand ng sobra ngayon. Pumikit siya ng mariin. "Ma, yan po ba talagang sasabihin niyo po sa akin pagkatapos ng ilang taon? Pagkatapos ng pagpapahiya niyo po sa akin ilang buwan ang nakalipas?" Tumahimik sa kabilang linya bago muling nagsalita ang kanyang ina at mas matalim na ang tono. "Bakit? Ano bang inaasahan mo? Anong ibig mong sabihin? Hindi ka tutulong? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo? Aba, ang tagal mo nang hindi tumutulong sa mga kapatid mo." Ramdam niyang hinihila na naman siya ng dating pagkakonsensya. Ngunit ngayong gabi, may tumulak mula sa kaloob-looban ni Ravenna. "Hindi," matatag niyang sagot. "Hindi ko po kaya. Hindi ngayon. Sinaktan niyo po ang damdamin ko tapos ngayon, nagpaparamdam po kayo sa akin kung kailan may kailangan po kayo." Narinig niya ang malinaw na pagkadismaya sa tinig ng kanyang ina. "Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Ravenna. Makasarili ka pa rin." Nanginginig ang mga kamay niya. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng guilt, isang pamilyar na tinig ang dumaan. "Mahal," mahinang sambit ni Arkin mula sa pintuan ng kusina. Tumingin si Ravenna sa kanyang boyfriend. Ang matatag nitong titig ang nagsisilbing sandalan niya. Sandali niyang nakalimutan na nasa kabilang linya pa ang kanyang ina. "Hindi ako makasarili, Ma." "Saan ni Ravenna? Kayo ang makasarili dahil hindi niyo iniisip ang damdamin ng mga anak ninyo." "Ano? Paano mo nagagawang kausapin ako ng ganyan?" Pinutol ni Ravenna ang tawag bago patuluyang masaktan ng mas malalim ang kanyang damdamin. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Mabilis ang paghinga, ngunit sa pagkakataong yon, hindi na siya umiyak. Lumapit si Arkin at marahang hinila ang upuan sa tabi niya. "Ayos ka lang?" Binitiwan niya ang isang mabigat na hininga. "Hindi ko alam. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Para bang nagtaksil ako sa kanila. Ang akin lang naman, pagkatapos nila akong palayasin, pagkatapos akong pahiyain sa birthday ko, ngayon hihingi sila ng tulong sa akin. Ni wala man lang ako narinig na sorry." Payapa at matatag ang tinig ni Arkin at mahigpit siyang niyakap. "Pinoprotektahan mo lang ang sarili mo." Namuo ang luha sa mga mata niya. "Pero kamumuhian na naman nila ako. Galit na galit sila ngayon pa lang." Hinawakan ni Arkin ang kanyang kamay. "Ravenna, ang tunay na pagmamahal ay hindi puro hingi, hindi pagbura sa pagkatao mo o pagpaparamdam na wala kang halaga hanggat wala kang naibibigay. Kung ang pagtanggi mo ang dahilan para kamuhian ka nila, yun ang pasya nila, hindi sa'yo. Kung hindi nila maibigay ang inaasahan mo,
Hindi mo kailangan ng kapatawaran nila para mabuhay. Hindi mo rin kailangan ng pagsang-ayon nila para maging karapat-dapat. Matagal mo na silang pasan, panahon na para pasanin mo naman ang sarili mo. Pinagmasdan ni Ravenna ang mukha nito. Sa loob ng maraming taon, hinanap niya ang pagmamahal sa lugar na unti-unti siyang inuubos. Humingi ng pagkilala sa mga taong hindi naman yun maibigay. Ngunit kay Arkin, hindi niya kailangan magmakaawa. Hindi kailangan patunayan ng sarili, nakikita siya nito at sapat na yon. Hindi kailanman inakala ni Ravenna na darating ang panahon na magiging payapa at banayad ang kanyang buhay. Wala na ang mga gabing binabalot ng takot dahil sa mga obligasyong hindi natutupad o ang alingaw-ngaw ng mga puna ng kanyang pamilya. Sa halip, natagpuan niya ang sarili na tumatawa sa kusina at nagigising sa init ng presensya ni Arkin sa kanyang tabi. Isang gabi, matapos lang nilang maghapunan sa isang restaurant na malapit sa lake, nakasandal si Ravenna sa railings. Pinagmamasdan ang kislap ng mga ilaw ng lungsod na sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Ang ganda ng tanawin dito, mahina niyang sambit. Ang sarapan ng seafoods nila, balik tayo rito mahal. Oo, babalik tayo kung magiging maganda ang kalalabasan. Sagot ni Arkin na napalingon sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Nanlaki ang mga mata ni Ravenna nang bigla itong lumuhod sa isang tuhod. Napasinghap siya. Naging malabo ang ingay ng ibang tao sa paligid. At tila lumiit ang mundo at natira lamang ang lalaking nakaluhod sa harap niya. Hawak ang isang maliit na kahon. Ravenna, panimula ni Arkin habang namumungay ang mga mata. Nung una kitang makita ulit sa labas ng venue, nakita ko ang isang babaeng pasa ng sobrang bigat na mundo. Hindi ko alam kung magkakaroon pa ako ng pagkakataong tumayo sa tabi mo. Pero isang bagay lang ang sigurado. Kung bibigyan ako ng pagkakataon, hindi na kita bibitawan. Hindi na sa pagkakataong to. Binuksan ni Arkin ang kahon. Sa loob ay nagniningning ang isang simpleng singsing. Buong buhay mong sinasabihan ng sarili mo na hindi ka sapat. Pagpapatuloy ni Arkin. Pero sa akin, Ravenna, sobra-sobra ka na. Hindi ko alam kung deserve ba kita. You're strong, kind, matigas ang ulo sa pinakamagandang paraan na totoo. Ayokong bumuo ng buhay kung saan ka nananatiling anino. Gusto kong bumuo ng isa kung saan ikaw ang nagliliwanag. Kasama ako, magpakailanman. Mabilis ang tibok ng puso ni Ravenna at dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Arkin, tumingala ito sa kanya at namumuo na rin ang mga luha. Pakakasalan mo ba ako? Ang bigat ng mga taon, sakit ng pagbabaliwala sa kanya, kirot ng pagtanggi, lungkot ng pag-iisa, natunaw sa init ng sandaling yon. Hindi niya hinihiling na magsakripisyo, may patunayan o maging karapat-dapat. Hinihiling lang ni Ravenna na maging masaya. Oo, pabulong niyang sagot. Oo, Arkin. Oo, magpapakasal ako sa'yo. Sumabog sa palakpakan ng restaurant. Tumawa si Ravenna sa gitna ng kanyang luha habang marahang isinuot ni Arkin ang singsing sa daliri niya. Tumayo ito, niyakap siya at hinalika na parang sinelyuhan ang isang pangakong matagal nang nakaukit sa kanilang mga puso. Sa unang pagkakataon, hindi na siya pangalawa lang. Siya ang pinili ng taong binibigyan siya ng pagmamahal na para lang sa kanya. Lumipas ang mga buwan at taon sa gitna ng masayang paghahanda. Hindi yan ang grande o puno ng kamag-anak na nandyan lang para magpakitang tao. Sa halip, ang kanilang kasal ay simple, sadyang pinili, ginawa ng pagmamahal at hindi para sa palabas. Sa umaga ng seremonya, nakatayo si Ravenna sa harap ng salamin, suot ang isang simpleng puting gown. Halos hindi niya makilala ang sarili. Hindi dahil sa damit, kundi sa kalmadong ningning sa kanyang mga mata. Wow! Mahinang sabi ng isang tinig ng lalaki sa kanyang likuran. Paglingon niya, si Elias yon, ang matalik na kaibigan ni Arkin. Ihimatayin si Arkin pag nakita ka niya. Natawa si Ravenna, bagaman kalmado. Sobra ka naman. Hindi ako nagbibiro. Baliw na siya sa'yo. Wala na. Maririndi na naman ako sa mga kwento ni Arkin. Magpasalamat kayo sa akin. Kung hindi ko siya pinilit dalhin sa bar na yun ang gabing yun, hindi kayo magkakakilala. Baka wala pa ring asawa yun hanggang ngayon. Napangiti si Ravenna. Salamat, Elias.
sa pagiging nandito at sa pagsuporta sa amin ni Arkin. Ginanap ang seremonya sa isang maliit na kapilya. Habang tumutugtog ang musika, dahan-dahang naglakad si Ravenna sa pasilyo. Nanginginig ang mga kamay na may hawak na bouquet. Ang mga mata niya ay agad na lumapat kay Arkin na naghihintay sa altar. Gwapo ito sa suot na itim na suit, ngunit higit pa ron, kumikinang ang mga mata nito at nanginginig ang labi sa ngiting tila para sa kanya lamang. Pagtapat niya kay Arkin, agad nitong hinawakan ang kamay niya. "Napakaganda mo!" At umiiyak ka. Pinunasan ni Ravenna ang mukha nito. Mahinang tumawa si Arkin. Dahil hindi pa ako naging ganito kasaya. Nagsimula ang pari, ngunit halos hindi niya na narinig ang mga salita. Ang lahat ng nararamdaman niya ay ang kamay ni Arkin, matatag at nagbibigay lakas sa kanya. Nang siya nang magsalita, nanginginig ang boses ni Ravenna. "Arkin, buong buhay ko, iniisip ko ang pagmamahal ay isang bagay na dapat kong paghirapan. Isang bagay na dapat kong isakripisyo ang sarili ko, ipagpilitan, ipagdasal. Pero ikaw ang nagpakita sa akin ng pag-ibig na banayad. Matyaga at mabuti. Sa piling mo, hindi ako nagiging anino. Nakikita ako, buhay ako, kaya ngayong araw, sinasabi kong oo. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko. Araw-araw, pipiliin kita at mamahalin." Tumulo na ng tuluyan ang mga luha ni Arkin. Pangako, hinding-hindi ko hahayaang maramdaman mong hindi ka nakikita. Ikaw ang aking kapareha, ang aking tahanan, at ang aking magpakailanman. Sinuot nila ang mga singsing sa isa't isa. Sinelyuhan ng halik ang mga panata at sinabayan ng banayad na palakpakan ng mga bisita. Sa reception sa garden, nagbigay ng toast ang kanilang kaibigan at pamilya ni Arkin. Magaan ang pakiramdam ni Ravenna. Humagalpak sa tawa habang sumasayaw ng nakapaa sa damuhan. Anong iniisip mo? Tanong ni Arkin nang makapagpahinga sila. Bumuntong hininga si Ravenna. "Naisip ko lang na wala kahit isa sa pamilya kong dumalo sa kasal ko. Hindi ko sila inimbitahan para na rin sa peace of mind ko. Kakarmahin ba ako?" Niyakap siya ng kanyang asawa. Alam mo, kasal natin tong dalawa at mahalaga sa akin na masaya ka. Kung nababagabag ka na dumalo ang pamilya mo, mas nanaisin ko na tayo-tayo na lang. Pero kung kasundo mo na sila at handa ka na muling buksan ang puso mong para sa kanila, pwede naman nating ulitin ang kasal natin. Bahagyang natawa si Ravenna. "Seryoso ka ba? Kakakasalang nating dalawa, yan ang ganang iniisip mo?" Humalakhak na lang din ang kanyang asawa at sumubsob sa leeg niya. Tiningnan ni Ravenna ang singsing sa kanyang daliri, sa gisang ng pag-ibig na hindi ginapos ng tungkulin kundi pinili. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nabubuhay para sa obligasyon. Bubuo na siya ng buhay mula sa pagmamahal at wala siyang pagsisisihan doon. Isang umaga, maaga pa lang ay tumunog ang alarm clock. Kumistot si Ravenna, ay dinilat ang mga mata laban sa banayad na liwanag na sumisilip sa mga kortina. Bago pa man siya gumalaw, naramdaman niya ang init ng braso ni Arkin na nakadantay sa kanyang bewang. 5 minuto pa. Bulong nito sa kanyang buhok. Napatawa si Ravenna at bahagyang humarap dito. "Yan din ang sabi mo kahapon at nung isang araw. Bangon na mahal." Bahagyang ngumiti si Arkin at nakapikit pa ang isang mata. Habang papalabas siya papuntang kusina, narinig niyang umungol ang asawa ng malakas bago tuluyang bumangon. Ang kanilang mga umaga ang naging paborito nilang ritual. Si Ravenna ang nagluluto ng almusal, habang si Arkin naman ang nagtitimpla ng kape. "Oh, heto," sabi ni Arkin at inabot sa kanya ang mug. Magulo ang buhok nito, nakatayo sa lahat ng direksyon, pero gwapo pa rin sa patingin ni Ravenna. "Para sa maganda kong asawa, napilit gumigising sa di makataong oras." Tinanggap niya ang mug. "Ang OA talaga ng asawa ko. Ikaw itong nagsabing gisingin kita." Ngumuso naman ito. "Ay nako, buhay. Gusto ko lang naman na matagal nakatabi ka. Wala kailangan maghanap buhay. Hindi naman ako kontraktor na kaya kang gawing nepo wife." Tawang-tawa naman si Ravenna ng umagang yon. Makalipas ang ilang araw, napatigil si Ravenna sa harap ng salamin. Marahang ipinatong ang kamay sa kanyang tiyan at kumakalat ang hindi maipaliwanag na pakiramdam.
2 lines, mahina niyang usal habang hawak ang pregnancy test. Mabilis ang tibok ng puso niya nang maupo sa kama. Na-imagine niya na ang ganoong sandali, ngunit ngayong totoo na, halo-halong tuwa at takot ang gumugulo sa kanya. Nang umuwi si Arkin kinagabihan, niluluwagan pa lang ang kurbata. Nakatayo siya sa gitna ng sala, hawak ang test na parang isang sekretong napakalaki para sarilinin. Ay, mahal. Bati ng asawa niya at ibinagsak ang bag sa sofa. Ravenna, may problema ba? Nilunok niya ang kaba habang nanginginig ang tinig. Wala namang masama, pero may kailangan akong sabihin sa'yo. Nag-alala ito, agad na lumapit at hinaplos ang kanyang pisngi. Nakakatakot ka. Ano ba yun? Napatawa siya ng kinakabahan sabay taas ng tests. Magiging tatay ka na. Sandaling natahimik si Arkin, nanlaki ang mga mata at bumuka ang mga labi sa gulat. Unti-unti, kumalat ang pinakamaliwanag ng ngiti na nakita ni Ravenna. Totoo ba? Tumango siya at nagbabadya ang luha. Oo, may baby na dito. Napahalakak si Arkin, may halong hikbi, bago siya mahigpit na niyakap at iniikot hanggang mapasigaw siya. Ravenna, magkakaanak na tayo. Oo, Arkin. Bulong niya at isinubsob ang mukha sa balikat nito. Mabilis ang mga sumunod na linggo at puno ng pagbabago. Palaging nag-aalala si Arkin. Tinitiyak na sapat ang kanyang kain, pinagpapahinga siya at nagbabasa ng mga tungkol sa pagbubuntis na parang gustong gawin lahat para mapadali ang pagbubuntis niya. Ngunit kahit sa gitna ng kaligayahan, may aninong nananatili. Isang hapon, habang tinitiklop ang mga damit pambata na binili nila, napunta ang isip ni Ravenna kay Serena. Nakatira pa rin ang kanyang kakambal sa bahay ng kanilang mga magulang, patuloy na nagbibigay sa pamilya nilang umaasa rito. Tuwing magkausap sila sa cellphone, pinagtatawanan ni Serena ang sariling pagod, sinasabing ayos lang ito. Ngunit naririnig ni Ravenna ang panginginig sa tinig nito, ang pagod na pilit itinatago. Inilapag niya ang maliit na onesie. Makakawala rin kaya siya? Mararanasan din kaya niya to? Napangiti si Arkin mula sa pagkakabit ng crib. Si Serena? Tumango siya at sinapo ang kanyang tiyan. Gusto ko ring maging malaya siya, na makabuo siya ng sarili niyang buhay, na maramdaman din niya ang ganitong kasiyahan. Magkasing edad lang kami, dapat mag-asawa na rin siya. Kaso itong isa naming kapatid na napatapos niya, hindi tumutulong at puro sarili naman ang iniisip. Parang bukod kina mama at papa, ang lahat ng mga kapatid namin, hindi nakikita ang sakripisyo namin kapag may ginagawa kaming mabuti para sa kanila. Kaya nga, nawalan na rin ako ng ganang tumulong sa kanila. Kaya parang may guilt pa rin sa akin na iniwan ko ang kakambal ko ron. Lumapit si Arkin, umupo sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Matagal mo nang pasan ng guilt, mahal. Hindi mo siya maililigtas sa mga desisyong hindi pa niya ginagawa. Pero kung dumating ang araw na bumitaw na siya at mapagod, nandito tayo. Tutulungan natin ang kakambal mo. Kahit nagkaroon na siya ng sariling buhay, nagkaroon ng asawa at bumuo ng pamilya, hindi mawawala sa kanyang sistema si Serena. Kakambal niya ito at sa lahat, ito ang pinaka-close niya. Ang isang bahagi ng kanyang puso, kaya kahit na nakakaramdam siya ng inggit noon, gusto niya pa rin na maging maayos ang buhay nito. Hanggang sa nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kapatid na si Colleen. Hello? Sagot niya at medyo inaantok pa. Madaling araw na. Bakit napatawag ka? Ate Ravenna. Nanginginig ang boses sa kabilang linya. Si Ate Serena. Biglang nagising ang diwa niya. Ano? Anong nangyari? Sinubukan niya magpakamatay, ate. Nasa ospital siya. Pakipunta. Please, ate. Nanginginig ang kanyang mga kamay at halos mahulog ang cellphone. Saang ospital? Pupunta ako. Gumalaw si Arkin. Ravenna, anong nangyayari? Si Serena, sinubukan niya raw magpakamatay. Kailangan kong puntahan ng kapatid ko. Sagot ni Ravenna. Agad na umupo si Arkin. Kinuha ng asawa niya ang kanyang balabal at sinuotan siya ng tsinelas. Nauna na itong bumaba at inihanda ang sasakyan nila. Pagdating sa ospital, abala ang emergency room
Pero sinabi na na-admit na ang kanyang kapatid kaya dumiretso na sila sa loob. Inalalayan naman siya ng kanyang asawa, lalo na at malaki na ang tiya ni Ravenna. Nang tuluyang makapasok sa kwarto, nakita niya ang namumutla at namamayat na si Serena nakahiga sa kama. Serena? Bulong niya at naluha agad nang makita ang sitwasyon ng kakambal. Diyos ko, bakit? Bakit mo ginawa to? Kumikislap ang mga mata ni Serena sa mga luha. Ravenna, pagod na talaga ako. Umiling si Ravenna. Hinawakan ang kamay ni Serena ng mahigpit. Shh! Okay lang. Nandito na ako. Nandito lang ako. Hindi ka nag-iisa. Nanginginig ang katawan ni Serena sa pag-iyak. Hindi ko na kaya. Tuwing gusto kong bumitaw, hindi ako pinapayagan ng konsensya ko. At sina mama at papa, sinasabi nilang wala akong silbi kung para sa sarili ko ako mabubuhay. Hindi ko na kaya, Ravenna. Hindi ko na talaga kaya. Sumakit ang dibdib ni Ravenna sa ilalim ng desperasyon sa boses ng kakambal. Hindi totoo yon. Hindi dapat sarili mong pinaparusahan mo. Nanginginig ang mga kamay ni Serena sa kanyang kamay. Gusto kong magmahal. Gusto ko ng asawa, ng mga anak. Gusto ko ng sariling buhay, Ravenna. Pero pinaparamdam nila na mali yun. Parang dapat ako lang ay sumuporta sa kanila. Pagod na ako sa pagpapakatatag para sa kanila. Habang unti-unti akong nauubos, pagod na talaga ako. Niyakap niya ito. Okay lang, malakas ka si Rena. Tao ka lang at hindi mo na kailangan maging matatag para sa kanila. Hindi na. Kakambal kita at mahal na mahal kita. Poprotektahan kita. Sorry na hinayaan kong mangyari to. Nahirapan si Serena sa pag-iyak at halos hindi na makahinga. Natatakot ako, Ravenna. Hindi ko alam kung kaya ko to ng mag-isa. Hindi ka mag-iisa. Bulong ni Ravenna. Haharapin natin ang lahat ng magkasama. Nandito na ako at hindi kita bibitiwan. Makakabangon ka ulit. Galit na siya. Pilit siyang pinapakalma ni Arkin. Pero wala nang magpapakalma sa kanya. Bastos ang tingin ng mga magulang niya, kaya ipapakita niya na kung sino ang bastos. Pagdating niya sa harap ng bahay, naroon na ang kanyang mga magulang. Nagsusugal ang kanyang ina, habang tulog naman ang kanyang ama. Mga hindi man lang inasikaso ang anak na muntik nang magpakamatay. Alam niyang matatanda na ang mga ito, pero sumusobra na talaga. Huminga si Ravenna ng malalim. Paano niyo nagawa to? Nakakaganyan pa kayo habang si Serena nasa ospital at hindi na makayanan ng utak niyang lahat? Kumunot ang noo ng kanyang ama, nakagigising lang. Ravenna, kalma. Gising na siya. Huwag nating palalain pa. Saka bakit ka ba nandito? Hindi ba tinalikuran mo na kami? Mangingialam ako dahil magkakambal kami? Kalmado? Sinubukan niyang kitilin ang sarili niyang buhay ng dahil sa inyo. Dahil sa lahat ng ginawa niyo sa kanya. Dahil sa inyo. Masama ang tingin ng kanyang ina. Ravenna, kami ang magulang. Ginawa namin ang sa tingin namin ay tama. Nanginginig ang mga kamay ni Ravenna sa galit. Tama? Tama para kanino? Para kay Serena? O para sa mga sarili niyo? Pinag-away niyo kami mula nang ipinanganak kami. Lagi niyong pinupuri si Serena, habang ako hindi niyo pinapansin. Ginawa niyong perpekto siya at iniwan akong parang walang kwenta niyong anak. At ngayon kumikilos kayong parang wala lang nangyari. Nagpalitan ng maikling tinginan ang mga magulang niya, ngunit walang nagsalita. Nagpatuloy si Ravenna. Alam niyo ba kung ano ang pakiramdam lumaki na parang wala kang sapat na nagagawa? Alam niyo bang pakiramdam na pasanin ang lahat ng problema ng pamilya, ibigay ang lahat at tratuhin pa rin na parang may utang ka pa? Naabot na ni Serena ang sukdulan niya dahil sa inyo at hindi ko hahayaan na mangyari pa yun ulit. Tumayo ang kanyang ina. Ravenna, sobra ka na. Hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko ng husto? Pagsabog ni Ravenna. Naranasan ko na. Nakita ko si Serena na ibinibigay ang lahat at nagigiba sa bigat ninyo habang kumikilos kayo na parang may utang siya sa inyo ng pagsunod at pagiging perpekto. At ngayon, pagkatapos ng lahat, kumikilos kayong parang ako ang hindi makatwiran? Namula ng bahagya ang mukha ng papa niya. Sinisikap namin protektahan siya, Ravenna. Kami... Protektahan?
Sumigaw si Ravenna at hinawakan siya ng asawa niya ng dahil doon. Sa pagsasabi sa kanya na hindi siya pwedeng magkaroon ng sariling buhay? Sa pagpaparamdam na may kasalanan siya dahil gusto niya ng pagmamahal, pamilya at kinabukasan? Protektahan siya? Hindi! Pinapasan niyo siya ng buong buhay niya at hindi ko na kayo hahayaan pang gawin yun sa kanya. Dadalhin ko sa bahay namin si Serena, wika ni Ravenna at hindi na nagpapatinag. Hindi na siya mananatili dito kasama ninyo. Hindi hanggang gusto niya, hindi hanggang hindi siya pinipili. Hindi niya kailangan mabuhay sa ilalim ng kontrol ninyo. Namulat ang mga mata ng kanyang ina. Ravenna, baliw ka ba? Hindi pwede. Walang magtatrabaho para sa amin. Malakas siyang sumigaw. Muntik na siyang magpakamatay. Kung hindi napigilan, patay na ang kakambal ko. Ano hindi niyo maintindihan doon? Malakas siyang umiyak. Kahit pakalmahin siya ni Arkin, nanginginig na siya sa sobrang sakit na nadarama. Hindi niya matanggap na hindi kayang tanggapin ng mga magulang nila ang pagkakamali ng mga ito. Humarap siya sa mga kapatid nila na puro pabigat. At kayo? Wala kayong ibang ginawa kundi umasa at maging pabigat? Isipin niyo naman, may pagkukulang ang mga magulang natin sa inyo, kaya si Serena ang sumalo. Pero tinatanong ba ninyo kung responsibilidad niya ba yun? Magkakapatid tayo dito. Pero kung umasta kayong lahat, ako o si Serena ang bahala sa inyo dahil nakakatanda kami. Ang lalaki nyo na, pero hindi nyo magawa ng paraan ng mga sarili nyo. Tinulungan kayo ni Serena, pero hindi kayo maaasahan ngayong siyang humihingi ng tulong. Hindi na nakasagot ang buong pamilya niya. Mahal niya ang mga ito pero hindi niya nakaya. Mahalaga si Serena para kay Ravenna. Hindi niya gustong magdusa ito ng ganoon, kaya kahit na magkaroon pa sila ng sigalot ng pamilya niya, ilalayo niya roon ang kanyang kakambal. Nang tumira sa kanila ang kakambal niya, unti-unti itong nakarecover. Dinala rin siya sa therapist at nakatulong niya rin sa pag-aalaga ng anak niya. Umiiwas ka kay Elias? Tanong ni Ravenna sa kanyang kapatid. Marahan itong tumango. Naiilang kasi akong kausapin siya. Masyadong maingay at bad boy. Saka ayoko sa babaero. Tumawa naman si Ravenna. Best friend siya ng asawa ko. Ganyan lang yan pero hindi yan babaero. Saka ayaw mo sa bad boy? Pero minsan kung sino pang ayaw mo, siya pang makakatuluyan mo. Tingnan mo ako. Masyadong good boy tong si Arkin. Sa akin bumagsak. Kaya baka, malay mo, may chance kayo ni Elias. Agad namang namula ang mukha ni Serena at hindi na sumagot. Gayunpaman, habang tumatagal, nakikita nilang nagkakalapit na sina Elias at Serena. Naging saksi sila ni Arkin na mahulog ang mga damdamin ng mga ito sa isa't isa. Kaya hindi na nagulat si Ravenna nang makita ang sarili na kasal na si Serena. Habang pinagmamasdan niya ang kapatid, nagagalak ang kanyang puso. Hindi nila alam kung maayos pa sila ng pamilya nila, pero ang tanging hangad lang ni Ravenna, mahanap nila palagi ang kapayapaan at kapanatagan na matagal nang ipinagkait sa kanila. Ang kwentong ito ay nagpapakita na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang isinakripisyo natin para sa iba, kundi sa kung paano natin pinahahalagahan ang sarili at hinahayaan ang sarili na mabuhay ng malaya at may halaga. Ang mga pinagdaanan ni Ravenna ay nagpapatunay na kahit ang sariling pamilya maaaring tumalikod sa atin. Ngunit nagkaroon pa rin siya ng tapang na ipaglaban ang sarili, pumili ng bagong buhay at bumuo ng mundo na nakabatay sa respeto at tunay na pagmamahal. Ang paghihirap naman ni Serena ay nagsisilbing babala kung gaano kalala ang epekto kapag ang pagmamalasakit ay napalitan ng kontrol at labis na inaasahan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.